Alright, samahan ninyo ako muli mga tol at magbibigay tayo ng reaksyon, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa sa video ni Melvs Castle. Mga kapatid, basahin natin yung title yan. Nakikita niyo naman, di ba? Barko ng China, takbuhan, pinagbobomba ng AFP. Tinutukan ng kanyo ng Chinese warship at trust din sabing ganon mga tol. Well, hindi ko sinasabing totoo yan dahil wala naman tayo nababalita ang ganon na nangyari. Pero, ito ay title lang naman mga tol. No? Alamin pa rin natin kung ano ang nilalaman at syempre tayo'y magbibigay ng reaction. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito mga kapatid, alam mo naman lagi natin pinag-uusapan dito yung tungkol sa ating soberanya o mga balita na may kinalaman sa ating soberanya. EEZ, West Philippine Sea, Exclusive Economic Zone, 200 nautical miles, kung ano man ang gusto mong itawag dyan mga tol, no? Kasi nagkakaroon tayo ng mga issue ngayon tungkol dito sa pangalan West Philippine Sea, mga kapatid, no? So, eto, panoorin na natin to mga kapatid. Huwag na natin patagalin pa. Ganto kaduwag ang Chinese Coast Guard. Nagsilayasan na naman. Bakit? Apat ba namang barkong pandigma ang akmang susugudin sila? Well, ganyan naman ang mga barko ng China. Lalabas, papasok, lalabas, papasok mga tol. Kumbaga, parang alam mo yun, inaasar lang tayo mga tol. Yung pinipikon lang tayo, pinoprovoke lang tayo. Tinitignan o sinusukat lang nila mga tol kung hanggang saan yung kaya natin. No? Kasi sila kaya nila magpadala ng 10, isang buhos lang. Kaya nila magpadala 20, isang buhos lang. O depende kung ilan ba gusto nating ipadala nila, kayang-kaya nila yan mga tol. Diba? Kaya kaso tayo, limitado lang yung kakayanan natin. Diba? Limitado lang yung kaya nating i-deploy. 1, 2, ganun lang mga tol. Tapos sa ibang part ng dagat, problemado na tayo dun. Warship mula sa Pilipinas, Japan, Australia at Amerika. Sabay-sabay nagsagawa ng military patrol sa Baho de Masinloc, kung saan nandoon nang gugulo ang Chinese Coast Guard monster ship. Ito, maritime joint military joint exercises to ng apat na bansa. Pero nagsilayasan man ang mga CCG, hindi naman nagpatinag ang PLA Navy. Bumuntot sa pagpapatrolya, pero lumayas din naman agad. Tila natakot Bakit umalis? Nagpasabog kasi ng mga armas ang mga barko. Parang tila nagbababala sa China na kung manggugulo kayo sa West Philippine Sea, hindi kami magdadalawang isip bombahin kayo. Sabi nga ng war expert na si Professor Renato De Castro, warning na to sa China na 4 na bansa ang kakalabanan nila sa giyera. Actually, hindi lang 4. Meron pang mga iba, mga tol, no? Pero hindi naman natin inaasahan na kung sakasakali mang puputok ang giyera, makikita natin na ikipaglaban tong mga to. Hindi ganun siguro mga tol, no? Duda ako dun. Siguro makaka-receive tayo ng suporta. Diba? Makaka-receive tayo ng moral support, pwede na yun. O kaya suporta kung ano man yung pwede nilang isupport. Pero yung directly, makikipaglaban din sila mga tol. Medyo malabo yun, no? Parang hindi ata magaganap yun. Maliban na lang siguro sa sa Amerika kasi may mutual defense treaty tayo sa kanila, no? Talagang obligado sila. Siguro tutulong din Japan pero sa ibang aspeto siguro hindi yung direct na nakikipaglaban yung mga sundalo nila, no? Yun yung mga nakikita natin mga tol. Ito kasi pinapakita lang nito yung alyansa natin sa iba't ibang mga bansa, no? At mahalaga rin itong bagay na to na ipapakita natin na maging international community o international country o ibang mga bansa mga kapatid is kinikilala nila etong kiniklaim nating part ng karagatan mga tol, no? Hindi yung tayo lang mag-isa ang nag-iimbento o nagki-claim nitong dagat na to at bukod dun wala na sumusuporta sa atin. Unlike sa China mga kapatid, di ba? Yung 10-dash line na sinasabi nila, sila lang din ang naniniwala dun. Hindi kinikilala ng mga ng buong mundo, hindi kinakilala ng international community, hindi kinikilala ng UNCLOS. Wala nga kumikilala dun sila lang Di ba yung 9-dash line? Oo, andyan dyan yung South China Sea. Kinikilala yan ng buong mundo. Pero hindi ibig sabihin yung South China Sea pag-aari na ng China. Kasi yung South China Sea, hati-hati na yan May mga bahagi na yan. Tayo nga, meron tayong 200 nautical miles Meron din Brunei, meron din ng Malaysia, meron din ng Vietnam, 'di ba? Meron ng Indonesia, meron mga kapatid Taiwan. Pero yung 9-dash line o 10-dash line ng China, sila lang ang
Sila lang ang bukod tanging kumikilala doon, mga tol. Pag tinangka nilang sakupin ang ating teritoryo. Basically, a signal from them that we should continue resisting Chinese coercive actions. Kasi ang goal ng China, while while it's applying what we call gray zone tactics against the Philippines, is to weaken our resolve. But this military exercises, the multilateral and the bilateral exercises, are indication that you cannot basically win the Philippines away from the United States and its security partner. Yeah. Hindi lumapit ang China tulad ng ginagawa noon. Kung makikita nyo kasi dati, halos ganito na kalapit. Ngayon, grabe ang distansya ng mga Chinese warship. Wala, takot lang nila. Takot lang nila. Napakalayo tignan. Maaaring nababahala raw ang China dahil may B-1 bomber pa rin na handang lumipad para pasabugin sila. Kasalukuyan niyang nakaistasyon sa Basa Air Base ang B-1 bomber ng US Air Force. Kasi habang naglalayag yung mga barko, Australia, Japan, US, Pilipinas, may lumilipad pang US Poseidon. Diba? Ganon din sa Australia, may lumilipad din. Talaga bantay sarado, mga tol. At may mga nakatutok ding mga kamera. Kaya if ever na manggugulo ang China, mga tol, wala sila paglalagyan. Talagang sila dyan, mga kapatid. Sila lang din ang kawawa dyan. Kaya tingnan nyo yung pagiging bolas nila. Hindi umuubra, mga tol, pag may mga kasama tayong powerful country. Wala, hindi umuubra yung pagiging bolas nila. No, yung bulas lang sila sa mga maliliit sa atin, di ba? Tapang-tapang nila eh. Andiyan dyan sila, minamaliit tayo eh. Pero tingnan mo, pag may mga kasama tayong malalaking bansa, para silang dagang nagtatago din eh. Panibagong deployment ng US Air Force bukod sa B-52 bomber aircraft na permanente nang nasa ating bansa. Very powerful message sending the B-1s, all the B-1, B-52, B-21, they're strategic bombers. They could use it to fire cruise missiles against the Chinese artificial islands or even sa Chinese coast. Biruin mo, Kung sakasali manggugulo China, sabog sana yung mga nila, artificial island nila. Hindi nga sinubukan ng PLA Navy na manggulo. Hindi nga sila nag-radio challenge di ba? Tagumpay ang sinagawang interoperability. Dito sinusubok na naman kasi ang kakayahan ng 4 na bansang rumisponde sa posibilidad na sakuna o digmaan. There was a certain distance, they did not interfere po sa ating MMCA. So overall po, yung ating exercises proceeded smoothly and yung positive po ang naging outcomes nitong ating mga exercises. Bukas inaasahang maglalabas ng pahayag tong si Mao Ning. Siyempre, paawa effect na naman. Medyo namimiss na rin natin ang mga bagong pahayag ni Mao Ning Pero wala naman raw intensyon ang multilateral exercises na pasabugan ang Chinese PLA Navy. Simpleng military exercises lang daw to. Oo naman, alangan na pumunta sila dyan para mag-start agad ng gera. Siyempre hindi nila gagawin yun. Diba? Kasi magiging mali sa kahit na anong anggulo tignan, magiging mali pagka sila ang nagsimula, diba? O kaya tayo nagsimula. Mali yun, mga tol. Ando dito tayo sa sa defense part. Pag inatake tayo, dun pa lang tayo gagante. Pero hindi basta-basta atake kasi matagal na tayong inaatake ng China, mga tol Water cannon attack, laser attack, mga tol, pinabangga tayo, 'di ba? Meron na tayo mga nasaktang mga tripulante, crew, nasaktang sundalo, naputulan ng daliri. Maraming beses na tayo, mga tol, na winalangyan itong mga to pero hindi tayo gumagante kasi hanggat kaya natin, hindi natin paaabutin doon sa puntong kailangan na talagang magpalipad ng mga missile at nagbobombahan na tayo. Hanggat maaari, hindi tayo aabot doon. Pero once na talagang tayo ipinasabugan na, mga kapatid, ibang usapan na yun. Diba? Ibang usapan na yun. At hindi pa tama sa lahat ng illegal Chinese na nanggugulo sa Baho de Masinloc. This exercise allows the Philippine Navy to deepen ties with regional and global partners, promoting maritime security through combined operations and discussions. Ganon siguro talaga, mayayabang lang ang China pag may hina ang kalaban nila tulad ng PCG. Pero pag hindi mga pipitsugin, ay nako, mga duwag. Kayo, ano sa palagay niyo? Ganon naman talaga ang bulas di ba? Di ba kadalasan ng mga bulas yung binabatok-batukan sa bahay, inuutos-utusan sa bahay, di ba? Iyakin sa bahay, paglabas nun, siya, siga.
'Di ba? Kayang-kaya niya batok-batukan yung mga mas maliliit sa kanya, mga tol. Pero yung mga maliliit na yon, kapag nagtawag ng resback yun ng mga malalaki rin, tingnan niyo yung bulas nagtatago din. Ganun na ganun sila no? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.